dahilan ang ating kasayahan. Lalo na tayo pong mga Kristiyano, of all people, tayo po dapat ang mga masasayahin tao sa mundo. And in the Philippines is one of the happiest society in this planet. Kasi magaling tayong mag-handle ng ating pahirapan. Sa ibang bansa, pagka mahirap ang buhay, napakamatay na lang. Nag-aantay na lang sa tulong ng gobyerno. At hindi malaman, parang nawawala na sa sarili. So, ano gagawin? Pero mga Pilipino, matapos ang bagyo, makikita nyo, life moves on. Pero ng mga namumulot ng kalakal, namumulot ng mga pakinabangan pa, para hindi tayo uli. Makalipas ang isang oras at sisimula ng mga tayo niya. Ganyan tayo ka-resilient. Nasunugan na. Pag kinocover ng media, may pakaway-kaway pa yan. Makasunod na. Ganon ka-tindi. Kaya number 6 yata tayo sa buong mundo. Lalo pa, tayo yung mga palataya, no? Parang dahilan, para tayo yung masaya. Dahil, sabi ng Bible, John 10:10, I came to give them life and that they might have it more abundantly. God is able to do exceeding abundantly above that we ask or think. Higit pa sa hinihingi natin, ayaw ibigay ng Panginoon. Sabi sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son. Sa nga na hindi pinagdamot, yung pinaka-importante sa Kanya. Paano hindi niya ibibigay yung of lesser important sa Kanya. Lahat ng bagay, kaya kong ibigay ng Panginoon. Pero sa rin po nasusunod kung paano, gaano, at kung kailan ibibigay ang mga pagpapalang niya. So, sapat na po, meron tayong pangako ng Diyos. That should be one cause of rejoicing already. Psalm 97, verse 12. Reasons for rejoicing. Psalm 97, 12. Rejoice in the Lord, ye righteous, and give thanks at the remembrance of His holiness. Rejoice in the Lord, ye righteous. So believers are here enjoined to rejoice. Another verse, sign po natin ng Philippians chapter 4 and verse 4. So no need to look at it para sa iba, dahil memorize natin yan. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Another verse, 1 Thessalonians chapter 5 and verse 16. 1 Thessalonians 5:16. Ano sabi? Rejoice evermore. Ito na siguro yung second. Ano ba ang second shortest verse? Alam natin yung shortest verse, no? John 11:35. Jesus wept. So, neta ang pangalawa. Rejoice evermore. Alam niyo mga tlo? Hindi. Wala ko na-idea kung yung mga tlo. Ha? Praise the Lord. Meron mga numbers? Hindi, kasama ko yun eh. Probably the third shortest verse. Nasa book of Luke. Nalimutan ko lang kung nasa Luke. Remember Lot's wife. Yung pangatlong pinakabay ng verse. So, we read in Psalm 97:12, Philippians 4:4, and 1 Thessalonians 5:16 that rejoicing is a command. Nilutos mo na Panginoon niya. No? So, we are being repeatedly commanded to rejoice in the Lord. Why? Because there are so many reasons for Christians to be rejoicing in the Lord. Maraming dahilan bakit dapat maging masaya at maligaya sa Kristiyano, ang isang anak ng Diyos. And I have several things here, na mga mababasa natin sa Bible, mga dahilan, kung bakit po tayo bakit dapat maging masaya. Una sa lahat, because of His goodness. 2 Chronicles chapter 6 and verse 41. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Marami nang naging kabutihan sa atin ng Diyos. 2 Chronicles
chapter 6 and verse 41. 2 Chronicles 6:41. Now therefore, arise, O Lord God, into thy resting place, thou and the ark of thy strength. Let thy priests, O Lord God, be clothed with salvation, and let thy saints rejoice in goodness. So one reason for Christians rejoicing is the Lord's goodness. Is the Lord good to us? Marami na upang tayong naranasan kakabutihan ng Diyos sa ating buhay. And I'm confident na kung bigyan lang tayo kahit 5 minuto, marami na po tayong maalala na ginawa sa akin ng Panginoon. Ang problema lang kung bakit minsan hindi maligaya ang Kristiyano, mas naiisip natin yung hindi pa nibibigay ng Diyos. Pero yung maraming naibigay na ng Diyos, hindi po natin naaalala. Kaya, to that purpose, meron pong isang song na isulat, para kaysa mag-dwell tayo doon sa mga hindi pa natin nakamagtan o hindi pa binibigay sa atin ng Diyos, doon tayo mag-dwell sa mga bagay-bagay na binibigay na ng Diyos. And I believe that is a good therapy. Sabi ng Bible, in everything give thanks. And there is one way to do that. Alalahanin mo yung binigay ng Diyos sa'yo. Pag naalala mo yan, yung mapapasalamatan mo yan. Do you know that song? Count your blessings and then name them one by one. And it will what? Surprise you what the Lord has done. Minsan nakafocus tayo doon sa wala, pero yung nandyan na nagbigay ng Diyos, hindi mo natin nakapansin. Like I always say, yung isang bata na parating nagreklamo na wala siyang sapatos. He always kept grumbling over a pair of shoes until he met someone who has to fit. Parating siya nagreklamo, ako walang sapatos. Minsan may naglalakad na bata, nakasaklay, walang paa. Nang makita niyo, sabi niya, salamat Panginoon, kahit na wala akong shoes. Kasi wala na sa kanya shoes, di ba? Yung bata niya, nawala, paa. Merong lugar na maraming tao walang paa. Dito sa mga maraming tinaniman ng landmines. Ang Korea, napakaraming landmines yan. Sa Africa, napakaraming landmines yan. Sa Cambodia, Vietnam, hanggang ngayon, active pa yan. Hanggang ngayon, buhay pa yung mga landmines na yan. Yung mga binaon ng hapon, minsan, buhay pa yan. Lalo na yung mga binaon na binalutan ng grasa. Ang tagal pagbulang yan, hindi kinakalawang yan. Binalutan ng grasa yan. Pag natin-tepuhan ng mga minerals yan, sumasabog pa yan. Maraming tao ngayon ang walang paa. So magpasalamat tayo na kahit wala tayong shoes o yung shoes na pinapangarap mo, ang mahalaga, intact pa yung mga paa mo. Bumupa. So the point is, we get lonely sometimes because of the things that we do not have. Not realizing na marami pala ang mas kawawa pa sa atin. At least, marami kang sa'yo na. At yung tao, mas marami ang wala sa atin. Marami na wala. Binigay siya ng Panginoon. So God has been good to us. The fact na kung kalalagayan natin, compared siguro 10 years ago or 15 years ago, baka mas kawawa siguro yung tsura natin. O mas mataas ang status mo ngayon. Compared probably 10 or 20 years ago, mas maganda na itsura mo ngayon. Although nakakita rin ako na 10 years ago, mas okay. Kaso lang, after 10 years, hindi na okay. Kagaya ng pamangkin ko, we had our reunion yesterday and the other day, nakakatuwa ang aking mga pamangkin. Para mga bagong organized na mga katawan. Globohan, Pero meron din akong pamangkin na isasama nung dito na magandang itsura niya. Pero ngayon, dahil nakapag-asawa ng kaininero, mukhang kaininero na rin. It's like that, ang buhay ng tao. Pero, mas malamang po na sa tagal ng panahon, mas maganda po ang in-improve ng ating buhay.
compared before, mas marami po sa atin na nag-improve ang kalagayan. Ano? Bukod sa binibigay ng Diyos ang basic necessities of life natin, hindi ko nagpabaya ang Panginoon. Dahil nangako po siya na He will provide our needs, Philippians 4:19. But my God shall supply all your needs. Ano? Not necessarily our wants, but God is faithful in providing our needs. Ano ba mga needs ng tao? The basic needs of man. Food, clothing, and shelter. Hindi ba nabibigyan ng Panginoon yan? Hindi ba kayo nagtataka? May trabaho o walang trabaho? Di ba? We still eat 3 times a day. Because God is good to us. Hindi pa. Kita niya? He is faithful to what He has promised in Philippians 4:19. Pero ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, aside from giving our needs, He has also given us some luxuries in life. So, hindi ko nag-iisa lang ang cellphone sa bahay. Kita nyo na? Nahigit sa isa cellphone nyo. Pwede naman tayo mabuhay mo ng cellphone, di ba? Pero, bukod sa binubuhay na tayo ng Panginoon, pati yung mga hindi naman natin kailangan para mabuhay, kasi kaya mo mabuhay na wala, binigay ko ng Panginoon. Ito yung mag-isa lang siya, pag-profile ko. Yan kita. Ganyan sa atin, ano? That's been good to us. That should be one reason for our rejoicing. How God has blessed us and how God has faithfully provided our needs. Lalong-lalo na sa mga pangangailangan po natin na panahon na talagang dumarating, no? When everything is hopeless, when situations look hopeless, parang wala ka ng pasahan, wala ka ng pasandalan, pero nung panahon talagang kailangan mo na, andyan na ang Panginoon. Andyan ang tulong ng Panginoon. Ano? Let's read please Psalm 104. Basahin po natin ang aklat ng awit. Psalm 104. At dito po natin makikita kung gano'ng mabuti ang Panginoon. Patalan niyo po ba na ang Diyos, hindi lamang sa tao mabuti, no? Maging sa kanya mga nilalang na walang isip na gaya natin, no? Animals. God is also good to these animals. Nalala ko, yung nanay ko, sabi niya, nagkatay kasi kami ng manok, ako yung nagkatay. Sabi niya, asan yung butuka? Wala daw, tinapon ko na. Ako yung nagtapon eh. Bakit ko ba? Iluluto ko kayo eh. Mahirap ang tubig, sabi ko. Tinapon ko na, mahirap ang tubig eh. Nagigit pa sa batis. Malayo. Gabi na. Nasan yung ulo? Tinapon ko na. Ba't ko tinapon? Pakakain ko yun. Sabi ko, ipakain ko niya sa bayawa. Kasi sambilin sila ng bubuk. Pakain nila sa bayawa ko, kailangan din ng bayawa ko. Let's be kind to animals. Okay, Psalm 104. Masinong book siya ang aking nanay. Psalm 104, verse 11. Verse 10. He sendeth the springs into the valleys, which run among the hills. They give drink to every beast of the field. The wild asses quench their thirst. So, this is how good God is. Kahit sa mga ilalang niya na walang isip na kagaya natin. Verse 12, by them shall the fowls of the heaven have their habitation, which sing among the branches. He watereth the hills from his chambers. The earth is satisfied with the fruits of the earth. He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man, that he may bring forth food out of the earth, and wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth man's. Yan yung verse 14, ano? He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man. Ito lamang grass ang Panginoon for the service of man, including other important minerals. Yung ginawa po ng Panginoon ng ito, alam ng Diyos kung anong kailangan natin para mabuhay. Alam niya kailangan natin ng bahay, so He provided trees para pagdating na timber, lumber,
Kapag tayo tayo ng bahay, bawasan ng puno para maging bubong ng mga cottage. Bawasan ng nipa. Bawasan ng mga iron ores sa lupa. It also created the diamonds for the service of man. Hindi po lamang yan for beautification purposes. Maraming bagay ang hindi magagawa ng construction pag walang diamond. Industrial diamond. Mahirap mag-bore. Mahirap mag-cut. Pag wala mga diamond, yung mga pit ng mga power tools na yan. Makita niyo kung gaano katalino ng Diyos. Lahat ng kakailanganin po namin. Alam niya, balang araw, we will have need for mobility, for fast mobility. Paglagay na siya ng mga crudo sa ilalim ng lupa. Natural gas. Metals. Alam niya, balang araw, gagamit tayo ng gulong. Dati yun, gulong natin, kahoy, karetela. Gumawa siya ng rubber tree. Para magkailangan ng gulong. Dahil alam niya, balang araw, kakailangan for the service of man. Ano? He causes the grass to grow for the cattle and herb for the service of man, that he may bring forth food out of the earth, and wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth man's heart. Isang bagay na nagpapasaya sa puso ng tao. Pag ikaw ay busog, di ba? So God provided even the bread which strengtheneth man's heart. And then verse 24, Lord, O Lord, how manifold are thy works. In wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. So is this great and wide sea, wherein are things creeping innumerable, both small and great beasts. There go the ships, there is that Leviathan. O yung mga ito yata yung sea dinosaur. Dalawa kasi dinosaur. Sea dinosaur and land dinosaur. Behemoth yata yung isa. Behemoth and Leviathan. No? Kaya nasa sea. There go the ship. There is that Leviathan whom thou hast made to play therein. These wait all upon thee. Ano? Pag-aantay. Sabi ko nga sa mga anak ko, tingnan niyo kung gaano katalino ang Diyos. Paano narinicall ng dugong ba yun? Yung butanding. Paano narinicall ng butanding yung kanyang pabalik sa bunsod? Every seat, ganitong panahon. Paano niya nalalaman nyo? Diba? Hindi siya nagkakamali. There is a time during the year na napakaraming butanding dyan sa bunsod, sa sabon. Why? Because of the presence of the shrimps. Ano? Marami kasing shrimps dyan, ibang klaseng shrimps na talagang gustong-gusto nila. Kaya naging ano na yun tourist attraction before, kung wala pa yan, pinapatay lang yan kasi peste sa kanila yan Pumapatay ng net, sumisira ng net ng mga fishermen. So inuhuli ang mga butanding at kinakain. Pero ngayon, naging livelihood na nila yan dahil tourist attraction, ano? Sa lahat ng shark, yan yung napaka-friendly. Whale shark yan, di ba? Nawa ko, whale shark. Napaka-friendly ng whale shark. Nakakatakot lang because of its size. Mula dito, pwede sabihin po, yun yung gano'ng kahaba yan. Kung pumasok kami din sa Museum for Marine Life ng Silliman University, meron yung skeleton ng shark. Na-occupy na niya yung buong kwarto Yung bunganga niya, ang buntot niya, na-occupy na yung buong kwarto. At yung laki ng bibig niya, talagang makakasya sa Jonah. Pasok na pasok. Hindi pa whale yun, ha? Ano lang yun? Shark. Malaking patin yun. Ano yata yun? Baka yun na nga, yung whale na yung dugo. Katawan ng dugo. Tapos napakaraming buto na nakakabak. Sabi ni Pastor Marlon, ano yan? Reserva. May reserva niya.
Okay. So let's continue. Verse 27. These wait all upon thee. So, ang naglagay doon sa hayop para mapasa kanya yung instinct, ano? At yung galing na matrace niya. Diyos yan eh. Diyos ang naglagay niya. Kahit yung mga migratory birds, di ba? Alam nila kung saan sila pupunta. Kaya yung kanda basawang, di ba? Paborito puntahan niya. Bakit yung mga ibon, pagka malapit na mag-snow sa kanilang lugar, nagpapataba na yan, tumataba yan, because it needs stored fat for the long travel, 25,000 miles across the ocean, para lang makarating ng kandada sa papangan. At bago malusang yung yelo, ready naman sila babalik sa kanilang pinagalingan, ikot-ikot lang yan. Sino naglagay sa kanila ng talino? Walang kompas. Ano kayang kompas nila? North Star? Yung North Star. Walang leader. Di ba? Walang leader. Sabi ng Bible, it is God. Ano? Always wait on God. Sa Diyos yan umaasa. That's how good God to them. That's how good God is to them. Verse 27, these wait all upon thee, that thou mayest give them their meat in due season. So yung kanilang kinakain, Diyos din na nagbibigay. Hindi dahil magaling siya mag-hunting. Verse 28, that thou givest them, they gather. Thou openest thine hand, they are filled with good. Thou hidest thy face, they are troubled. Thou takest away their breath, they die, and return to their dust. So, mga kapatid, let us rejoice because God is good. Not only for us, but sa ating fellow creatures, God is good. So, please be kind to animals. So, tayo maging cruel sa lahat. Kahit nasabihin natin na butiki, ano ang silbi niyan? Tuko. Ano ang silbi niyan? Narinig mo na, tuko. Kumakain ng lamok yan. Hindi lang butiki, kumakain ng lamok. Ang tuko, kumakain din ng ibis. At higit sa lahat, for sale at tuko, 10,000 each. 14? 30, meron na 30. Kasi alam ko, 10,000 eh. Pero yung tiger. Kaya pagka may nakita ko yung tuko, tago niya, marami. Kaso lang, endanger na tayo. Endanger na tuko. Kasi may bayan si Pastor Delphine. Kaya sa buwang niya. Ang market, Malaysia. Bayan outdoor. Pero hindi ko ina-encourage, Ngayon na yan. Endangered species na yan. Saka bawal yata, bawal ito ng tuko. Pero sabi ito din nakikinabangan ng mga Muslim. Meron silang bayan ng tuko, 10 lang isa, pero may 30 mil na lang yun. Siguro na lang. Ibang Christian. Okay? Another reason for our rejoicing, Luke chapter 10. Sa pagdahilan kung bakit dapat magsasaya ng Kristiyano, of all people, tayo dapat magsasaya. It's found in Luke chapter 10 and verse 20. Luke 10:20. Notwithstanding, in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in heaven. Di ba? Sa dahilan yan, bakit masaya ang Kristiyano, dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Nakasulat sa langit ay inyong mga pangalan. So, hindi ko totoo yung new name written, according to Revelation 17:8 and Revelation 13:8, the names of the elect are written in the book of life before the foundation of the world. Bago pa nalikha ang mundo, bago pa nagkapuno, para gawing krus at pagpakuha ng Panginoon. Bago pa nagkaroon ng lupa, para pagkangan ng puno. Ang pangalan ng mga elect ay nakasulat na sa aklat ng buhay. And your name is one of them. At dapat sa bagay yan ay pagkatuwa ng isang Kristiyan. Alam niyo po, maraming tao
Nasulat lang ang pangalan, sa Hall of Heroes. Masaya na siya. Masulat lang ang pangalan doon sa star sa Hollywood. Diba, mayroong star doon sa Hollywood. Yung isang street doon na Walk of Fame. Lahat ng mga sikat ng mga Hollywood actors and actresses. Meron silang star, may pangalan. At yung pangalan na doon sa star, at doon yun sa nilalakaran ng mga tao. Yung mga sikat na mga celebrities. And they're very proud of that. Isang dahilan na nila pong kinatutuwa at pinagmamalaki. Pero hindi ko tayo mas natutuwa. Ang pangalan natin nakasulat sa langit. Sila sa lupan. Sila doon lang Nakapakapangan pa. O kahit hindi nakapakapangan, nakalagay ka sa kwadro. Nakalagay ang pangalan mo sa listahan ng mga heroes. Pag sabi ng Biblia, huwag kayong matuwa. Meron kayong powers. Huwag niyong pagkatuwa na naging ganito kayo. Kundi ang higit ninyong itutuwa na inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Nakasulat sa lahat ng pangalan. Because it means you are saved. You will go to heaven. Another reason for our rejoicing. Psalm 13, verse 5. Psalm 13, verse 5. But I have trusted in thy mercy, my heart shall rejoice with thy salvation. We should rejoice. We should rejoice in our salvation. Sabi ni David, verse 5, but I have trusted in thy mercy, my heart shall rejoice with thy salvation. Ligtas na po ba kayo ngayong umaga? Then you have a reason to rejoice because of that salvation. Matanong po kayo, alam niyo po ba na that salvation is a present possession? Present yan. It is a present possession. Taglay mo na yan. Hawak mo na. Hindi yan something na aantayin mo pa na maranasan. Karanasan mo na ngayon yan. Hawak mo na yan. Kasi maraming nag-iisip kasi ang kaligtasan, eternal existence. Hindi naman to eternal existence. Ang ibig sabihin ng salvation? Kahit mga demons, may eternal existence. Kahit mga unbelievers, meron din, or siguro to be more accurate, everlasting. Kasi sabi nila, eternal, no beginning, no end. Pero pagka beginning with no end, yun ang everlasting. So, kahit ang mga unbelievers, meron din everlasting existence, correct? Dahil pag namatay ang mga unbelievers, when they go to Hades, or when they go to hell, sila rin po ay existing. Hindi sila namamatay na sense na nagsisis ang kanilang existence. Andun din sila. Umiiral din po sila. Buhay din po sila. Conscious din. Meron ding memory. So, salvation does not mean everlasting existence. Kahit hindi natin siguro masyadong na-appreciate ang ating kaligtasan. Sabagay, may kaligtasan ako, pero sa future ko pa mararanasan yun. Hindi ho yan ang ibig sabihin ng kaligtasan. Because salvation is a present possession. Hawak mo na ngayon yan. At ano ba ang ibig sabihin ng salvation? You are free of what? Free of condemnation. Wala na sa iyo ang hatol. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ. To be saved means to be in God's favor. Ang ibig sabihin ng ligtas, ikaw ay nasa pabor ng Diyos. Wala ang galit sa'yo ng Diyos. Ang lahat ng sumasampalataya may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na at ang galit ng Diyos ang sumasa kanya. At ang maging ibig sabihin ng ligtas,
wala ang galit sa iyo ng Diyos. Ikaw ay nasa pabor ng Panginoon. Wala na ang paghatol sa iyo. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ. Wala na ang death sentence sa iyo. Wala na yung paghatol sa iyo ng Diyos. Kasi lahat tayo ay nahatulan na ng kamatayan. For all have sinned and come short of the glory of God. And the wages of sin is death. By one man sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for all have sinned. So all of us are already in the state of death. Sabi niya, it is in the past tense, death passed upon all men. Ang sabi ng Bible, patay na tayong lumabas sa mundong ito. Ephesians 2:1. You who are quickened who have dead in trespasses and sins. Kaya tayo ligtas, binuhay lamang tayo ng Panginoon. Bakit? Ba't ka binuhay? Patay ka. Lahat tayo patay na spiritually. Pero binuhay tayo ng mga ligtas. Nasabi ni John, 1 John 3:14, we know that we have passed from death unto life. Ano po yung kaligtasan ng tao? That is passing from death to life. Bakit? Kung hindi ka paligtas, ikaw ay patay na sa harapan ng Panginoon. You are dead spiritually. Pero ngayon, binuhay ka ng Diyos. Ano yan po ang kalalagayan ng isang kaligtas? Wala nang condemnation. Wala nang paghapon. Ba'y nakakatakot po yan, mga kapatid? Nahatulang ka na ng kamatayan at wala kang apila, wala nang pag-apil at no hope for appeal. Hindi na mababago yan kung walang intervention ng Diyos. Alam niyo ba na hindi naalis yan, yung kamatayan na yan sa atin? In the sense na, in-excuse na lang hindi. Meron pa rin nagdusa ng kamatayan para sa atin. Kasi hindi pwedeng yun eh. Ibaliwala ang mustisya ng Panginoon. Dahil ang mustisya ng Diyos ay sumisigaw ng kamatayan. Sin brings death. The wages of sin is death. That's why the Lord died. Kasi nga hiningi ng kasalanan ng kamatayan. At ang kasalanan ay nagdadala ng kamatayan. So hindi tayo naligtas in the sense na binigyan ka na lang ng buhay. Kundi parang tayo rin ang namatay dahil meron namatay para sa atin. Someone died for us, and his death was intended to be our death. Sabi ng Bible, therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we all should walk in the newness of life. So, mga kapatid, dapat po tayo natutuwa na tayo po ay ligtas. Wala na ang condemnation sa atin. Ang sabi ng ating Panginoon, Mark 8:36, ano bang ibig sabihin ng ligtas? Aside from condemnation is removed from you. According to Mark 8:36, that salvation is priceless. Hindi kayang bayaran yan. Dugo lang ng Panginoon ang pwedeng tumapat. Dahil hindi kayang tumbasan niya ang yaman ng mundo. Mark 8:36 says, what shall it profit a man if he will gain the whole but lose his soul? Kahit na ipunin mo lahat ng diamante, brilyante, lahat ng langis, natural gas, lahat ng troso, lahat ng iyaman ng mundo sa iyo na. Patibayan mo sa Diyos, itatapon lang ng Diyos na. Dahil sabi ng Book of Peter, for we know that we are saved, not by corruptible things like silver or gold. Knowing that we are saved, hindi tayo naligtas dahil sa halaga ng pila, hindi sa halaga ng ginto. Kundi tayo natubos dahil sa halaga ng dugo ng Panginoon. Dahil hindi ko kaya tumbasan ng ating kaligtasan, ng iyaman ng mundo ito. At alam niyo kung ibig sabihin niya, kung ligtas ka ngayon, mas mayaman ka pa sa nagmamay-ari sa mundo. Yan ibig sabihin. Sabihin mo, kung hindi ka ligtas sa iyong mundo, ano napala mo? Diba? Mark 8:36, ano napala mo? What shall it profit a man? Sa iyong mundo, pero hindi ka ligtas. Anong napala mo? Sabihin mo, sa iyong mundo, na-enjoy mo na 100 years. Then after 100 years, where are you going to spend your eternity?
At sabihin naman natin na wala kang yaman, 100 years kang pulubi. And after 100 years, kapakayaman mo naman sa langit, saan ka pa? Saan ka? Hindi ako na lang si Lazarus. Diba? Ako na lang ang maling Lazaro. Tagtad ng sugat, lipos ng mga sugat sa katawan. Ako na lang ang maging Lazaro. Pero tubo na langit, di ba? Kaysa ako yung maging mayaman, na pag dumilat ang aking mata, ako'y nasa hadas ng pagdurusa. Meron mga kasabihan, all is well, that ends well. Maganda nga simula. Parang sa karera, no? Parati nang muna. Pero hindi naman yung umpisa ang pinag-usapan doon eh. At nag-usapan doon yung dulo. Sino nagtapos? Sino ang resulta nagtapos? Saan nagtapos yung mayaman? Sabi ng Bible, and in hell, he lifted up his eyes. Sino nag-end ng well? Di ba? At kung namatay naman si Lazarus, and Lazarus was taken by the angels into Abraham's bosom. Saan yun? Paradise. Kaya na siya sa paradise. Kaya mga kapatid, sana mag-sinkin sa atin yan, at ma-realize natin. Yung full realization of the fact na kung ikaw ay ligtas, mas mayaman ka pa sa nag-ari ng buong mundo. Talo mo pa ang nag-ari ng buong mundo. Kasi hindi natin pagdarat ng halaga ng mundo ng buong kaligtasan. At yun nasa iyo. Magkaroon ka ng possession na hindi kayang bayaran ng yaman ng buong mundo. What's a profit naman, ibigay ko kaya kayo mga nakakaintindi niya, nakaka-realize niya, aba, nagiging composer. Anong sinabi niyo isa? I'm satisfied with, di ba? Just a cottage below, a little silver and a little gold. Eh, cottage pala, contento na, no? Meron ba nakatira sa atin sa cottage niyo? Mas magaganda pa nga sa cottage bahay natin. Dapat, mas magaganda ang mapapost nyo. Dapat, mas magaganda yung mapapost natin kanta. Kasi siya, cottage lang. Contento na ang natin. Alam niya, meron ng pusa. Mansion sa bahay. Sa mga kapatid sana, no? Sa mga natin dyan sa balang ito. Eh, magdagdag mo yan ang ating kaligayahan dito sa lupa. Hindi naman tayo iniwan ng Panginoon sa lupa para puro ka lang pagpurusa eh. Puro ka lang paghihirap din sa mundo. Para ito, hindi naman nilikhanin din sa mundo. At ilagay niya ng diamante, ilagay niya ng mga bagay-bagay para unbelievers lang ang pakinabang. Siguro naman, para pakinabangan din ito ng mga Kristiyano. Ano? At na-enjoy po natin. Yung lamang, Diyos din nakakaalam kung paano, kung kailan, at kung sa paano paraan natin may enjoy ang kanyang yaman. Ano? So, hintayin din natin ang pagkilos ng Panginoon habang kinagampanan po natin ang ating dapat gawin at pwedeng gawin. Okay? Kaya dito kayo, ating bukas at pangalanin. Our Heavenly Father, thank you for the message that you have given us this morning. Salamat po ang mga salita ng inyong pagpapagulayan. Salamat naman sa mga pangako na inyong binitiwan, kaya magsulat, itala sa inyong mga salita. Pag ito yung pabalik-balikan at magpataba sa inyong mga puso na eyes have not seen, or ears have heard ang mga bagay-bagay na inyong inihanda para sa mga wala pang nakakita, wala pang nakasaksi ba, ay wala pang nakarinig kung gaano ka grand, kung gaano ka great ang mga bagay-bagay na you have prepared for each of your children. Sana po Ama, hindi lamang kami mag-focus sa mundong ito, but we will also look beyond to the world that you have prepared for us. And ito, O God, na ang hope na ito of a better future and a brighter world ang siyang magbigay sa amin ng lakas na may tawid ang araw-araw
sa aming buhay, silbing kalakasan o fuel sa amin na maging active, maging enthusiastic sa aming mga buhay, maging productive, at maging gamit sa inyong bubasan. Dalangin namin naman na tuloyan niyo po ang aming mga isipan, i-curb nyo ang aming mga materialistic tendencies, at sana po makakaroon kami ng proper balance, tamang pagpa-prioritize, at i-align namin ang aming mga buhay, ang aming mga goals, mga plano sa buhay, at sunod sa proper order of priorities. Sinaad sa inyong mga salita. Tulungan nyo kami, Ama, na parating magabayan ang inyong mga salita sa aming mga decisions, even our plans, kung ito ang mag-guide sa aming mga gagawin. And we pray for our brothers and sisters who are not with us today, especially those who are sick. Kami tinataasama at magalaya ni Brother Rami, strength and recovery sa kanyang karamdaman, healing. Again kay Maui, tulungan niyo po, Ama, na mag-heal sa panahon ang kanyang karamdaman. At din po, Ama, sa aming kalagitnaan, sa mga narinig ito, kung sino po ang mga nasa karamdaman, tulungan niyo po na magbalik ang kanilang kalusugan. Kami pong tinataas, kung sino po ang mga bulibigat ng mga soberani, ay matulungan niyo po naman ang kaaliwan, at kami pong inihabilin ang aming pag-alis sa lugar nito, ay natin niyo po ang bawat isa, at nakabalik ang kayapa sa aming awain ng aming hapon. Po ang pagpala sa lahat ng aming gagawin, at kay aming tinataas at itinadalangin sa pagdating sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pagpala po.